Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Napakagandang araw po sa ating lahat. So ito po mga kababayan, meron tayong latest video mga kababayan tungkol dito sa pagpapalaya sa 143 o pagbigay ng pardon ng UAE government sa mga Pilipino. 143 na Pilipino ang binigyan ng pardon. At taos pusong pasasalamat ng ating mahal na Pangulo dahil 143 na mga Pilipino ay binigyan ng pardon ng UAE. Ang masaklap lang kasi dito mga kababayan, hindi ho ata matanggap na nasa kabilang grupo ang pagbibigay ng pardon dito sa ating mga kababayan na nagkakasala dun sa UAE, mga kababayan. Hindi ata matanggap ng nasa kabila. Kasi mga kababayan, dapat nga magpasalamat na lang tayo eh. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan pa ng pagkakataon ang 143 ng mga Pilipino na mabigyan ng pardon ng gobyerno ng UAE, mga kababayan. Dapat ganun na lang eh. Pero ngayon, binabatikos pa nila si PBBM. Sabi daw umano nila mga kababayan, hindi daw yan. Wala daw ginawa dyan si PBBM. Yan daw ay kaugalian na talaga. O kaugalian man o hindi. Pasasalamat tayo sa gobyerno ng UAE dahil nakalaya ang 143 na mga Pilipino. 'Di ba? Dapat pasalamatan natin yan. Pagpasalamat tayo, lalo na sa gobyerno natin. At maging masaya tayo. Bakit yung nasa kabilang grupo, tila ba'y hindi sila masaya? Mga kababayan, dahil ba nalampasan ni PBBM na naman ang idolo nyo? Nalagpasan na naman ang ginawa ni PBBM? Nalagpasan na naman yung ginawa ng iniidolo nyo? Kaya ngayon nagagalit kayo? Sasabihin nyo, wala naman daw kinalaman dyan si PBBM. Bakit siya tinawagan ng UAE kung wala siyang kinalaman? Mga kababayan. Ganyan na ba talaga katoksik ang utak ng mga nasa kabila, mga kababayan? Grabe naman. Pati ba naman to ang paglaya ng 143 ng mga Pilipino, babatikusin pa para lang may isira kay PBBM? Mga kababayan, maging masaya tayo dahil nabigyan sila ng pardon. Dapat maging maging masaya tayo sa nangyari ngayon. Dahil 143 na Pilipino ang binigyan ng pardon. First time nangyari yan. Bakit nakagalit pa kayo kay PBBM? Siya sabi nyo pa na hindi naman daw si PBBM ang gumawa dyan. Sino palang gumawa yan? Kayo? Kayo ang nakiusap doon? Sino nakiusap doon, mga kababayan? Bakit dinawagan sa ng UAE? Kung hindi nakikipag-coordinate doon si PBBM. Mamaya meron ako ipaparinig sa inyo, mga kababayan. Kasi alam nyo po nakita ko kasi sa mga upload ng nasa kabila, sabi nila na wala naman daw diyang kinalaman si PBBM dyan sa 143 na mga Pilipino. Ang tanong dito, hindi ka ba masaya na nabigyan ng pardon ang kababayan mo? Ano pala gusto mo? Ibalik natin yan? Ibalik sa UAE? Hindi pwede. Ibalik natin yan sa UAE. Dapat si Duterte ang maglabas yan. Siya, dapat. Ganun ba yon? Dapat? Nasa kabilang grupo? Ganun ba yun? Diba? Mga kababayan. Pero at least ang ating Pangulo, taos puso ang pasasalamat niya sa UAE sa ginawa nitong pagbigay ng pardon sa 143 na mga Pilipino. Kahit ako, nasisihan ako, mga kababayan, dahil nabigyan ng pardon ang ating 143 na mga Pilipino. Masaya yun para sa bansa natin. Diba? At hindi lang yan, mga kababayan, ang UAE ay nag-abot din yan ng tulong dito sa bansa natin nung panahon ng sakuna, mga kababayan, di ba? Ito, pakinggan nyo po ito, mga kababayan, sa mga didilis dyan. Ito. Pagkagawa ng
ng pardon ng United Arab Emirates sa 143 na Pilipino. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng Pangulo na nakausap niya sa telepono si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed at nagpaabot siya ng pasasalamat sa humanitarian aid na ipinaabot dito sa Pilipinas kasunod ng mga bagyo na tumama sa bansa. Nagpasalamat din si PBBM dahil sa pagkakaloob ng pardon sa 143 na Pinoy. Umaasa ang Pangulo na magpapatuloy ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at UAE. Narinig nyo? Nagtulong din yan yung UAE nung panahon ng disaster dito sa atin, mga kababayan. Ganun na lang ho ang pagpapahalaga ng UAE dito sa bansang Pilipinas at sa ating Pangulo. 'Di ba? Pasalamat tayo dahil may leader tayo na talagang marunong makipagkaibigan, hindi pala away at hindi pala mura. Tingnan nyo, 'di ba? Maraming bansa ang kusang lumalapit na sa bansa natin dahil yan sa tiwala nila sa gobyerno at sa ating Pangulo. Dapat ganun din ang presidente ng mga susunod pa. Ako nga lang pwede lang i-extend si PBBM diba? Para matuloy-tuloy pa lahat na ginagawa niya ngayon na makakatulong para sa pag-unlad ng bansa natin. Kasi kulang na kulang po ang 6 years para mapaunlad yung bansa natin. Diba? Dapat gano'n na lang, Kaya yung chat sa mga kababayan sa darating na eleksyon, pabor ho kayo dyan. Sa mga didilis dyan, diba? Sabi nyo matapang at marami kayo, diba? Butuhin nyo yan na chat na yan. Yes, chat nyo. Para dyan tayo magkakalaman kung gaano ho kayo karami. Mga didilis? Ito pa, mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo ang 2 Pinoy at 3 Pinoy na isinalba ni PBBM na sana'y bibitayin na. Mga didiles dyan. Baka sabihin nyo, Duterte legacy na naman yan, diba, hinanapan nyo si PBBM nung panahon po nung binitay yung isa nating kababayan na nakapatay. Kasi yun, mga kababayan, yung nakapatay nating kababayan, nakadepende yun sa mga pamilya kung kaya nilang patawarin o kaya nilang tanggapin na mapalaya ang pumatay sa kanilang pamilya. Diba? Nasa kanila na yun. Kahit nga yung presidente, diba, ang presidente ng Saudi nakiusap na rin sa kanila pero hindi talaga kaya kasi nga ayaw nilang pumayag. Kasi mapera sila Inupiran na rin ng pera. Ayaw nila tanggapin kasi nga mayaman sila, mga kababayan. Ang masaklap lang kasi dito, sinisiho yun ng mga didilis kay PBBM. Bakit kaya ganun, mga kababayan? Alam naman nila, nakapatay. Okay lang sana kung droga, mga kaya pa yan. Pakiusapan kasi presidente mismo ang mag-decide dyan Diba? Mga mismo, batas mismo sa Saudi ang magdi-decide kung ganon. Mga kababayan, nakakapatay. Pamilya pa rin ang may karapatan mag-decide doon. Pinya lang kasi, hindi ho yun naintindihan ng mga didiles. Kasi ang pinopoint nila doon, ba't daw hindi gumawa si PBBM ng paraan para mailigtas? Halos lahat ginawa na ng paraan ni PBBM para mailigtas ang kababayan natin. Pati nga ang presidente ng Saudi nakiusap na rin. Pero wala talaga, mga kababayan. Anong magagawa natin? Tsaka nakapatay siya Mga kababayan, alam nyo naman, ang batas sa Saudi, pag nakapatay ka, buhay din ang kapalit. Diba? Ito, pakinggan nyo to, mga didiles. Ang balita, binigyan ng humanitarian pardon ni President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang 3 Pilipinong nakulong sa United Arab Emirates. 2 sa mga pinatawad na Pinoy ang nahatulan ng parusang bitay. 2 sa mga Pinoy ang hinatulan na bitay. Mga kababayan, take note. 2 mga kababayan. Tuloy natin. Dahil sa kaso
kasong drug trafficking, habang ang isa naman ay sinentensya ng 15 taong pagkakakulong dahil sa kasong slander. Naunang tanggap ng punong ehekutibo ang balita kay Interior Secretary Benhur Abalos gabi nitong Huwebes, June 22. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidente ng UAE at nagpaabot ng pasalamat sa ginawang pagtugon sa kanyang hiling na ipinadala sa pamamagitan ng 2 sulat noong April 27. So yun mga kababayan, April pa nagbigay si PBBM, di ba? Ng mga sulat. Tapos sasabihin nyo walang ginagawa si PBBM. Ayan, 2 sa mga kababayan natin ngayon ang nailigtas dahil sa kasong droga mga kababayan. Sa droga kasi, kaya pa yan. Kaya pa yan mapakausapan ng gobyerno. Gobyerno to gobyerno ang mag-uusap dyan. Pero, kung nakapatay ka, kailangan mong kausapin ang pamilya na pinatay bago maabsuelto sa inyong ginawang kasalanan. Diba ganun naman dapat mga kababayan? Bakit hindi ho ninyo maintindihan yan? Diba? Kasi kung tutusin po mga kababayan, hindi ho kasalanan ni PBBM yun. Wala nang kasalanan ho si PBBM dyan. Totally ginawa niya na lahat eh. Tulad nito, 2 sa 3 po sa mga kababayan natin ang nabigyan ng pardon. Ang 2 ay bibitayin na sana. Nailigtas pa. Dahil yan sa ginawang ni PBBM na pakikiusap sa UAE mga kababayan. Dapat tayo, maging masaya tayo. Lalo-lalo na sa ganitong sitwasyon. Dapat maging masaya tayo kung ano man ang nakikita natin na nangyayari sa mga kapwa nating Pilipino. Diba? Biruin mo, 143 ang nabigyan ng pardon. Ang dami. Biruin nyo yan mga kababayan, hindi ba kayong masaya dyan? Hindi ata masaya itong mga didilis na to eh. Kasi halos naman talaga lahat na nagagawang maganda ni PBBM dito, hindi ho sila masaya. Pangit to sa kanila, mga kababayan. Biruin nyo nga lang bawat galaw ni PBBM, yan na lang lagi ho ang binabantayan ng mga yan eh. Diba? Bawat galaw ni PBBM, galaw, ano pa, babantayan ng mga yan. Tulad na lang yung PIN, no? Diba? Yung PIN na ibinigay sa kanya ng kanyang kapartido, sabi ng mga didilis, droga daw. Harap-harapan daw ang bigayan. Pero nakikita naman nila, PIN talaga. So, ibig sabihin talaga mga kababayan, desperado na talaga sila sa kanilang paninira kay PBBM para makabalik sila sa kapangyarihan. Ngayon lang ako nakakita na tapos na sa kanyang administrasyon pero nangingialam pa siya mga kababayan. Kasi siyempre, vice-presidente eh. Nandyan ang vice-presidente mga kababayan, di ba? Anak niya ang vice-presidente. Kung sakali mapatalsik nga, o yun na ng taong bayan, yung sinasabi nilang resign PBBM, sinong kapalit? Diba, BP Sara? Ganun yun mga kababayan. At na sila makabalik eh. Antayin nila 2028. Di ba malakas sila? Antayin nila 2028. Election. Ayan, nilang taong bayan. Hindi na... Okay lang sana kung kayo lang nagbuto ng mga didilis. Walang problema. Kayo na mag-decide kung sino gusto nyo. Pero paano kami? Paano mga loyalista? Paano ang mga kababayan natin na bumuto dyan at naniniwala dyan sa kakayanan yan? Kayo lang naman hindi naniniwala sa kakayanan ni PBBM. Kasi nga, ang gusto niya lang, sirain, pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Yun lang yun. Maraming salamat po at magandang araw po.